Siya isang mapagpalang araw po sa ating lahat, no? At ngayong araw po, i-share ko lang po sa inyo yung pagbubungkal po ng lupa o pagbabago po ng tubuhan. At yun, samahan niyo po ako mga kaprobinsya. Bali yan. Ayan. At pagkatapos po siyang itabas, tapos susunugin po yan para maging malinis, tapos dadaanan po ng ng tinatawag na moldboard o yung araro po na malalim yung diin sa lupa. Tapos bali ito po yung gamit niya ay na lang po ito, pang finish para po mapino yung lupa. Ayan po. Yun, yung pangpino po ay marami po siyang blade na gamit. Yung moldboard naman po ay po yan, mga siguro nasa 4 o 3 piraso lang yan na blade, pero malalaki. Yung diin yan sa lupa siguro mga dalawang roller. Ayan, para po mabungkal yung pinakailalim niya, no, para lumaano na naman, lumambot na naman yung lupa. Kasi pag ito mga na to, mga siguro mga 4 na rato na, sobrang tigas na to ng lupa at kailangan talaga ng bungkalin para pagbago mas maganda yung tubo ng tubo. Yung ugat ng tubo ay talagang makaano talaga sa lupa. Hindi, kasi pag matigas hindi siya masyadong makapenetrate yung ugat niya. Ayan po, na pinipino niya na. Ayan, pagkatapos po niyang pinuhin ng po yan, ng lagyan po ng pinakalinya, gamitan na po ng niyan, susukatin kung ba ng kung kalapad yung gusto mo sa iyong tubuhan. Depende sa variety, kasi minsan pag yung variety mo na tulad nyan 524 524 kailangan po yan medyo malawak yung niyan, yung kanyang linya, para kasi yung 524 medyo medyo malalaki na variety. At pagka ito naman 84 947, pwede po na kahit lang, hindi masyadong malapad yung niya, yung luwang o linya. Ayan, pinipino na yan mga kaprobinsya. Ayan mga kaprobinsya. Ayan, yung binubungkal niya na lupa is nasa lang to mga kaprobinsya, nasa 60 areas lang, kasi may dugtong yan doon sa kabila. May dugtong. Yung bayad daw dito ngayon sa amin is nasa 16,000 na yung bayad, o pag kilala mo yung makuha mo 15,000. Dati mga nakaraang taon yung bayad nito sa amin is nasa pa lang to, 14,000. Ngayon biglang tumaas, kasi alam kasi nila na dito yung sa amin ay maraming magpapabungkal o magpapabago. Natawag kasi ito na na kabaguhan. Mas maganda kasi yung tubo kapag kabaguhan, maganda yung yung cropping, kasi malaki yung magiging tubo niya. Tapos ito, bibili ka naman to ng panibagong binhi. Siguro yung sa 1 hectare nasa yan, 5 to 6 ng laksa. Yung laksa po ay, isang laksa ay nasa po yan mga kaprobinsya, sa 10,000 na binhi, 10,000 piraso na binhi ilalagay mo dito. Pero ito mga 60 areas lang siguro,
nasa ano lang to, 3 and a half laksa lang siguro, pwede na dito. Ayan, no. Ayan. Ang ganda, oh, bunbun na yung lupa, oh, mga kaprobinsya. Ayan, pag yung kagandahan talaga nito is ano, may medyo kapital ka na konti kasi yun nga 16,000 yung bayad sa isang hektar. Pag wala kang kapital, yan, mangungutang ka na naman ulit. Pag mangutang ka tapos ipapabago mo, yun, yung 16,000 mo pag inabutan ng isang taon yan, ano na yan, aabot na ng 20,000 mahigit. Kaya mas maganda talaga yung may kapital. Pag nag-crop ka tapos mangutang ka na naman ulit sa abono mo, yan, gagastos ka na naman ulit, utang na naman another, hanggang sa umabot, hanggang sa lumaki yung utang mo, yung makikinabang yung ano, yung nagpapatubo ng pera. Ayun, yun yung kumikita, hindi na yung ano, farmers. Ayun, doon na siya na may ikot-ikot. Dito yata tapos na yan dito eh. Ito, yan. Tapos na mga kaprobinsya dito. Ayan. Ganda ng pagkaano. Ang ganda ng lupa, mga kaprobinsya. Ayan, oh, mga kulay itim. At doon na banda pala mga kaprobinsya, video ano doon, matubig. Doon area, oh, sa baba. Ayun. Thank you po mga kaprobinsya sa inyong panonood. At salamat po sa lahat ng mga viewers na laging nakasuporta sa ating munting channel. At see you po sa mga susunod nating vlog. At God bless po sa ating lahat.